Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, iniharap si Jesus kay Gobernador Poncio Pilato. "Ikaw ba ang hari ng mga Hudyo?" tanong sa kanya ni Pilato. Sumagot si Jesus, "Kayo na ang nagsasabi." Ngunit nang paratangan siya ng mga punong saserdote at ng matatanda ng bayan, hindi na siya sumagot. Kaya't sinabi sa kanya ni Pilato, "Hindi mo ba naririnig ang mga ipinararatang nila sa iyo?" Ngunit hindi sumagot si Jesus, kaputok man, kaya't nagtaka ang gobernador. Tuwing pista ng Paskwa, kinaugalian na ng gobernador ang magpalaya ng isang bilanggo, sino mang mahiling ng taong bayan. Noon ay may isang kilalang bilanggo na nagngangalang Barrabas. Kaya't nang magkatipon ang mga tao, tinanong sila ni Pilato, "Sino ang ibig ninyong palayain ko? Si Barrabas o si Jesus na tinatawag na Kristo?" Alam ni Pilato na inggit ang nagudyok sa kanila na dalhin sa kanya si Jesus. Muli silang tinanong ng gobernador, "Sino sa dalawa ang ibig ninyong palayain ko?" "Si Barrabas po," sagot nila. Sinabi sa kanila ni Pilato, "Kung gayon, ano ang gagawin ko kay Jesus na tinatawag na Kristo?" Sumagot ang lahat, "Ipako sa krus." "Bakit? Anong masama ang ginawa niya?" tanong ni Pilato. Ngunit lalo pa nilang isinigaw, "Ipako sa krus." Nang makita ni Pilato na wala siyang magagawa at malamang pang magkagulo ang mga tao, nagpakuha siya ng tubig at naghugas ng kamay sa harapan ng mga tao. "Wala akong pananagutan sa kamatayan ng taong ito. Bahala kayo," sabi ni Pilato. Sumagot ang mga tao, "Pinananagutan namin at ng aming mga anak ang pagkamatay niya, at pinalaya niya si Barrabas. Ngunit ipinahagupit si Jesus at ibinigay sa kanila upang ipako sa krus." Paglabas nila ng lungsod, kanilang nakita ang isang lalaking nagngangalang Simon, isang taga Cirene. Mula sa tanghaling tapat hanggang sa ikatlo ng hapon ay nagdilim sa buong lupain. Nang mag-iikatlo ng hapon, sumigaw si Jesus, "Eli, Eli, lama sabachthani." Ibig sabihin, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan?" Narinig ito ng ilan sa mga nakatayo roon at sinabi nila, "Tinatawag niya si Elias." Muling sumigaw si Jesus at nalagutan ng hininga. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Unang pumapasok sa ating isip ang mga natatanging araw ng pagdiriwang kapag pinag-uusapan ang pagreregalo, kaarawan, binyag, kasal at anibersaryo ng kasal, Pasko at marami pang ibang okasyon. Perpektong okasyon ang bawat araw para ihandog natin ang ating mga sarili sa ating mga minamahal sa buhay at sa Diyos. Ganito ang napakagandang halimbawa ni Jesus. Naging espesyal na pagkakataon ang bawat sandali ng kanyang buhay dahil ibinigay niya ng buong buo ang kanyang sarili. Walang bawas, walang kulang. Ganap ang paghahandog niya ng kanyang sarili sa lahat ng kanyang pangangaral, gawain, himala, pakikitungo sa kapwa at pagdedesisyon. Hindi naiiba ang ginawa niyang paghahandog ng sarili sa kanyang mahal na pagpapakasakit. Sa pagkakaloob ng sarili, umiikot ang daloy ng kanyang buhay.
na humantong sa kanyang misteryong Paskwal, ang pagdurusa, kamatayan at muling pagkabuhay. Gagawin niya ito sa harap ng pasakit sa iba't ibang aspekto ng kanyang pag-iral. Sa pisikal na aspekto, ang kanyang pagod, puyat, sakit sa parusang hampas, pagpapasa ng krus, pagkadapa ng ilang beses, panghihina, pagkapako, uhaw, paghihingalo at iba pa. Sa emosyonal na aspekto, ang kawalan ng pagkilala sa kanyang dignidad, ang pagyurak sa kanyang pagkatao at pagkadiyos, panghahamak, pagdadalamhati ng mahal na ina, pagtakas at pag-iwan sa kanya ng mga alagad, pagtataksil ni Judas at pagtanggi ni Pedro. Sa espiritual na aspekto, matinding karanasan ng kawalang saysay ng lahat at pagpabaya ng Ama sa kanya. Hamon ng pagpapatawad sa mga tao sa sitwasyon ng kanyang pagpapakasakit at pagsuko ng kanyang sarili sa Diyos. Nagbibigay, naghahandog, hindi lang kung anong meron siya, kundi ng kanyang buong sarili. Bilang mga kasapi ng iisang katawan ni Kristo, ang Iglesia, inaanyayahan niya tayong ipagpatuloy ang pagbibigay ng kanyang sarili kahit humantong na tayo sa oras ng kamatayan.